Kasalukuyan umanong minomonitor ng SBP ang galaw ng FIBA or magiging desisyon nito tungkol sa Asia Cup. Matatandaan sumiklab ang hindi inaasahang bakbakan sa Iran, Israel at US dahilan para mangamba ang bawat koponan sa kanilang seguridad sakaling matuloy ang Asia Cup sa Saudi Arabia. Sa kaugnay na balita, inilabas ni Coach Tim ang petsa ng posibleng pagsama ni Kai Sotto sa pambansang koponan bagamat aminado siyang kasama nila ito sa Asia Cup. Konkretong plano ng Gilas para mapagandaan ang Asia Cup lalo na ang New Zealand at Chinese Taipei inilabas ng Spain. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, mga playoffs, lagi ka bang on the go? Mahilig sa music, vlogs at video calls? Sagot ka na namin dyan. Meron na tayong 4-in-1 phone holder Bluetooth speaker. Unang tanong siyempre, ano yung feature nito, di ba? Una, phone holder po siya mga playoffs. Super stable, hindi siya aalog-alog katulad ng nabibili natin na sobrang jahe kapag ginamit. Perfect po siya kung mahilig tayong manood or mag-record ng TikTok. Pangalawang feature, Bluetooth speaker na rin po siya. Sobrang linaw mga ka-playoffs para sa next level na listening experience. Pangatlo, may built-in LED light na po siya. Maganda to kung gabi or kung gusto niyo ng low light setup, di ba? So yung pang-apat natin, hand-free calls. Sagot agad kahit busy ka, di ba? Hindi mo na siya kailangan hawakan. Pindot lang, maririnig mo na kausap mo sa kabilang linya. All-in-one na to mga ka-playoffs. Portable lang siya at sulit na sulit. Power bank na rin siya at syempre kung mahilig ka talaga sa music, may kasama na siyang microphone. At so para saan ang pagbili mo ng hiwa-hiwalay na item kung pwede mo namang bilihin ang isang item na kasama ang lahat ng yan, di ba? Bunga ng kaguluhang nagaganap ngayon sa Middle East, inamin ni Coach Tim na minomonitor nila ang anumang magiging pasya ng FIBA para sa Asia Cup na gaganap sa Jeddah, Saudi Arabia sa buwan ng Agosto. Sa panayam ni dating PBA Commissioner Noli Iyala sa kanyang programang Power and Play, ito umano ang malaking katanungan sa kanilang isipan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Ang malaking katanungan sa isipan namin ngayon is kung magpapatuloy pa ba kaming maglaro sa Jeddah, lalo na sa lahat ng mga kaganapan ngayon sa gitnang silangan. Kung babaguhin man nila ang venue o kung ano pa man, yun ay isang bagay na patuloy naming minomonitor kasama ang FIBA. Yun yung malaking problema ng FIBA, hindi ng Gilas Pilipinas at iba pang team na kasama sa Asia Cup ngayong August. Mabigat po kasi nangyayari sa Iran sa Israel and of course sa US. For sure updated kayo dyan, di ba? Hindi mo kasi pwedeng sabihin na safe talaga sa Saudi kahit hindi silang kalabang pwersa ng Israel at US. August 5 to 17 ang laban sa Asia Cup, kaya may dahilan talaga para maalarma ang lahat dyan. Hindi lang ang Gilas, kundi lahat ng bansa na pumasok sa nasabing competition. Kailangan safe sila doon. Yun yung alam natin na panuntunan sa lahat ng event. Pero ayon naman kay Coach Tim, araw-araw umanong nakipag-usap si Ms. Erica D, ang Executive Director ng SBP sa FIBA para masiguro na hindi sila nahuhuli sa anumang kaganapan sa Middle East. So siguro mga ka-playoffs, abang-abang tayo sa magiging kaganapan dyan. Naniniwala tayo na gagawa ng FIBA ng paraan para maging komportable ang lahat na kasali sa Asia Cup. Pinakahuling option nila siguro yung pagpapalit ng venue para matuloy na lang ang competition, di ba? Kung tutusin, marami namang venue na pwedeng pagdausan ng Asia Cup. Pero sila yung may alam sa lahat ng yan Habang tila wala pang kasiguruhan kung matutuloy sa Jeddah, Saudi Arabia ang Asia Cup, bunga ng tensyon sa Middle East, inilatag naman ni Coach Tim ang posibleng pagbabalik ni Kai Sotto sa Gilas, Pilipinas. Sa interview pa rin ni dating PBA Commissioner Noli Iyala sa kanyang programang Power and Play, kinumpirma ng Gilas mentor na babalik na ang sentro ng pambansang koponan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D ng The Manila Times. Sa ngayon, nakatakda si Kai na sumama sa amin papuntang Jeddah bilang cheerleader. Gusto niyang suportahan ng team pero hindi pa siya handang maglaro. Ang pinakamaagang pagtansya natin sa kanyang pagbabalik malamang sa Nobyembre. Kahit na ganyan, sa palagay natin, hindi pa rin siya magiging handa sa November. Baka sa Enero o Pebrero pa yan. Dasal namin kung magiging maayos ang lahat para sa kanya, makita natin siyang makabalik sa Nobyembre. So mga ka-playoffs, suma total, ang pinaka-inaasahan talaga ni Coach Tim na makakabalik si Kai Sotto sa Pebrero na po yun. Sa World Cup qualifiers na po ito Ibig sabihin, ang daming na-miss na event ni Kai Sotto. Unang-una yung Asia Cup. Although andun siya, hindi naman siya pwedeng maglaro kasi nga meron pa siyang injury. Nagpapagaling pa siya. Pangalawa, yung window ng World Cup qualifiers na gaganapin na ata sa Nobyembre. Laking panghihinayang dito ni Coach Tim. Unang-una, gigil talaga siya na isama si Kai Sotto sa hanay. Problema, nagkaroon siya ng injury. Paniwala kasi niya, kaya ng Gilas na sabayan ang sino mang team sa Asia kung andun si Kai Sotto, kung andun siya sa gitna. May basihan naman ang paniniwala niya. Nakita niya, nung time na andun si Kai Sotto sa Latvia, nanalo sila doon. Nung mawala si Kai Sotto sa laro versus Georgia at Brazil, natalo na sila, di ba? Hindi lang yan. Nung kasama din ng Gilas si Kai Sotto sa bakbakan versus Chinese Taipei at New Zealand,
nanalo din sila, di ba? So palagay natin, yun yung kinakapitan ni Coach Tim. Bakit niya sinabi ng mga nakaraang buwan na kayang sabayan ng gilas ang sino man sa Asia kung kasama nila si Kai Sotto? May basihan siya, di ba? Kaya ganun siguro katindi yung paghahangad niya na makasama talaga ang kanyang sentro. Anyway, konting tiis pa rin siguro, di ba? Kasi nga naghihilom naman base sa nakikita natin na nagaganap sa kanya sa SOCMED. Nakita niyo naman siguro malimit kasama si Wifey, ha? Uy, kung umaasa si Coach Tim na babalik si Kai Sotto sa buwan ng Pebrero, lumabas naman sa report na tila may konkreto ng plano ang pamunuan ng Gilas Pilipinas para sa paparating na Asia Cup. Ayon sa inilabas na report ng Spain, nakatakdang magsimula umano ng training ang pambansang kupunan ngayong June 30, mahigit isang buwan bago tumulak sa aktual na bakbakan. Narito ang report. Tutukan natin ang mga sinabi ni Ruben Tirado sa kanyang report sa Spain. Nakapaghanda na ang Gilas ng isang training plan kung saan inaasahang magsisimula ang kanilang paghahanda sa June 30 sa pinakamaaga sa pamamagitan ng lingguhang ensayo tuwing Lunes bago pa nila tuluyang paigtingin ang build-up habang ginaganap ang finals ng PBA 49 season Philippine Cup. Okay, di ba? So, June 30, umpisa na sila kumpara sa dating na-announce na posible July 28 matapos ang bakbakan ng finals dito sa PBA. Ngayon, at least mas malinaw, mas maganda yung plano dahil weekly na sila magkakaroon ng pagkikita para mas makuha nila yung chemistry ng team. Mas makikilala nila ang galaw ng isa't isa, di ba? Medyo matagal na kasi yung last nilang pagsasama. So, tama-tama talaga yung plano na magsisimula sila by June 30. Tapos meron silang weekly. Isa lang ibig sabihin nito mga ka-playoffs, ha? Ayaw nilang pabayaan ng naitanim nilang samahan sa team na pakikinabangan nila sa oras ng bakbakan. Kung sakalang kasi sila magsisimula matapos ang finals ng PBA, medyo gipit na talaga sila sa oras nun. Hindi na maganda para sa isang kupunan na natalo ng dalawang magkasunod sa mga kamay ng Chinese Taipei at New Zealand. Sila rin kasi yung makakalaban nila dun kasama yung Iraq, di ba? So, good luck na lang siguro and sana matuloy talaga yung magandang plano na pagsasama-sama every Monday para mas maging solid ang kanilang samahan bilang isang team. So guys, maraming salamat.